Ayan, sabi ni Miss Louilace, "Hi Doc, ask ko lang po if possible na magka-rabies ang dog pag na-expose po isang place. Tested po kasing positive si Kilua, yung napatay na dog. Okay, kakag-vlog ko lang tungkol dito. This afternoon, hindi ko pa alam na nag-positive pala sa rabies si Kilua. I think that news came a bit later, kani-kanina lang, mga 1 or 2 hours ago lang, na nag-positive pala sa rabies si Kilua, yung asong golden retriever na napatay sa Camarines Sur. It's a big issue, kahit sa Senate pinag-uusapan nila. At lumalabas, no, positive naman pala sa rabies yung aso, kaya naman pala talagang may tendency talagang mangagat yung aso, mandamba, at wala na sa sarili pala talaga yung aso. Now ito, no, kung positive for rabies si Kilua, na detect yon sa brain niya, dumaan muna yon sa ilang proseso. Ang rabies kasi, maaaring ang point of entry niya is kung saan nakagat yung aso. Baka nakagat siya ng ibang stray dogs or ibang warm-blooded animals. Pwedeng warm-blooded animals like other dogs or other cats, or maaaring daga. O kung yun ang nakakagat kay Kilua, dadaan muna yun sa nerves, yung virus ng rabies, dadaan sa nerves, papanik sa central nervous system, sa brain, tapos sisirain niya yung brain, and magre-release na rin ng virus yung aso sa bibig ng rabies virus. So, it takes a few days or weeks to maybe years bago maging positive yung brain ng aso sa rabies, and it will only take a maximum of 14 days. Kapag pumasok na yung virus ng rabies sa brain, within 14 days mababaliw na yung aso at mamamatay. Okay, so this yung pagkamatay ni Kilua, at may rabies na pala siya at that time, meaning to say, for at least days na or weeks na may rabies na si Kilua. Maaaring hindi nila napapansin, or maaaring may mga signs lang, tapos yun, nakakawala si Kilua after na magmanifest yung signs. Kaya ito ngayon, delikado ngayon yung pamilya ni Kilua, dahil maaaring na-expose sila sa rabies, lalo na kung nagpapadila-dila sila sa muka, kasi pag pumasok yung rabies virus from the laway ng aso pumunta sa mucous membranes natin, kahit wala kang sugat. Mucous membranes means ayan sa ilalim ng mata, sa bibig. Mucous membranes means sa are or sa puwitan. Yan yung mga mucous membranes na pwedeng pasukan ng rabies virus kahit na walang break sa skin. Okay, so dapat yung buong pamilya ni Kilua o yung kanyang fur parents or fur family ay magpa-injection na rin at magpa-treat na rin yung ARIG, yung anti-rabies vaccines. Yan, kasi maaaring infected na rin sila at delikado po ito. Now, I hope this particular case ni Kilua ay magpayanig lalo sa ating mga senators and government and everybody in particular, na seryoso ang cases, seryoso ang problema ng Pilipinas pagdating sa rabies. No, we are still among the top 3, if not the top 3 countries sa buong mundo na may pinakamaraming taong namamatay sa rabies every year. No, we have some of the kung nasa top 3 tayo, 200 to 300 Filipinos die every year because of rabies. Diba? Malaking perwisyo yung rabies, at lalo na yung mga hindi namamatay, ang dami nagpapa-injection, diba? Yung mga naagapan, injection, magkano yung perwisyo, diba? Hindi makapagtrabaho na maayos, yung sakit sa damdamin, yung worry, anxiety na po-produce ng mga dog bites, or yung possibility na magkaroon ng rabies. Hindi po biro yan. Alam nyo, ang sagot lang para mawala yung rabies sa Pilipinas, eradicate or alisin lahat ng stray
dogs and cats, especially stray dogs, 99% ng transmission ng rabies sa tao ay galing sa mga aso, mostly stray dogs. Okay, Kilua is not a stray dog. Ito pa, 'di ba? Nasa loob lang daw siya ng bahay palagi. So ano pa, much worse yung mga dogs na nasa mga streets, sila talaga yung vectors ng problem ng rabies. Kapag mawala yung mga stray dogs sa streets, mawawala ang rabies sa Pilipinas. Yan. Nasa thesis ko yan. It was my thesis in UPLB VetMed noong 2000 pa, year 2000. So, hopefully, mayanig tayo para magkaroon ng positive result yung pagkamatay ni Kilua, na sana yung pagkamatay ni Kilua, yung hula baloo, yung nangyaring media hype and social media hype, sana man lang makatulong man lang sa Pilipinas na magising tayo at kumilos laban sa rabies, kasi nakakahiya na talaga, ang tagal na niyan na anti-rabies act, anti-rabies drives, mga bakuna here and there. It doesn't work as long as there are stray dogs sa paligid natin. And sabi sa Senado, parang alam ba 3 million, 30 million, 31 million stray dogs sa buong Pilipinas. Nakalimutan ko na, pero milyon ang mga stray dogs na unaccounted for yung karamihan and unvaccinated. Mahirap kasi kahit mag-vaccination drive ka sa isang area, hindi naman dadalhin dyan yung kasi tumutulong ako dyan dati sa Angono Municipality, tumutulong ako sa mga vaccination drive, pero mga dadalhin lang sa'yo yung mga alagang hayop lang, alagang aso. Yung mga stray dogs na talagang mas malaki ang chance na nagkakalat ng rabies at iba pang mga sakit, hindi naman nauhuli yan, hindi naman mapapa-injectionan din. Kaya sayang lang din yung mga ganyang efforts. Remove stray dogs, mawawala ang rabies sa Pilipinas. Yan ang tanging solusyon. Kundi paikot-ikot lang, paulit-ulit lang yung mamamatay sa rabies every year. Dogs as well as human beings every year namamatay sa rabies. So sana once and for all, magkaroon ng ngipin, ng kamay na bakal ang ating government para kumilos against rabies, kasi nakakaiya na po talaga. So ito pala, sabi nila, of course, Kilua is still a victim. Well, to some extent, yes, is a victim of rabies. Victim of killing also, yes. Pero alam niyo ba sa Animal Welfare Act natin, Anti-Rabies Act, Animal Welfare Act, pagka ang isang animal ay nag-endanger na sa buhay or life or limb, ibig sabihin buhay or body parts ng isang tao, ay pwedeng patayin talaga ang isang hayop na ganon kung mag-endanger na sa buhay ng tao. Okay, so was the killing of Kilua justified? Kasi nga, nakita nga nung lalaki na nangangagat na talaga si Kilua, and siya lang talaga yung makapagsabi noon. Wala namang ibang nakita. Siguro yung makita natin sa CCTV, limited lang din yung makita natin doon. Pero ito, killing of animals should still be done in a humane manner. Di ba? Pinapatulog po yan ng drugs. Pinapatulog po yan ng chemicals. By licensed vets lang po ang pwedeng gumawa niyan. Pero kung nandun ka sa sitwasyon na may isang asong nangangagat na ng ibang tao, I would say, for me, you have to do something. Kung hindi mo mahuli yung aso, wala ka naman panghuli, and the only tool you have is a stone, anong gagawin mo nga naman, di ba? Hindi ko sinasabing hinuhusgaan ko yung tao or pinapa-absuelto ko na sinasabi kong tama yung ginawa niya. Pero kung nangangagat talaga yung aso, tapos kakagatin na yung asawa daw niya, kinakakagatin na yung mahal ko sa buhay, gagawin ko na talaga kung anong dapat para masagip ko yung mahal ko sa buhay. And if it means killing a dog in cold blood dahil kakagatin na niya yung asawa ko or anak ko, frankly, I will. Hate me as much as you want, but yun po yung yun yung frank opinion ko.